Ngayong araw guys, magtuturo nga po pala ako kung paano mag-car wash. So ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-car wash. Una nyo pong gagawin, buksan nyo muna siyempre yung yung pangsabasirit ng tubig. Tapos ganto. Inyong munang basa-basain yung buong body ng sasakyan, kotse man yun, or truck, motor, or kahit ano pang klase ng sasakyan yan. Basta ang gugaliin nyo muna, babasain nyo muna ang buong body para lumambot yung dumi. Okay ba? Alright? Ganito, ganyan ang gagawin nyo. Tanggalan nyo muna ng mga buha-buhangin, yung mga singit-singit, ilalim. At kung ano-ano, mga tapaludo, yung basta tanggalan nyo muna ng mga dumi bago nyo sa umpisang sabunin. O dahil sa mga nais po matuto mag-car wash, so panoorin nyo po ako na mabuti. Dahil sa haba ng panahon na akin nag-car wash, so ang dami kong natutunan. So ang dami ko ding mga natutunan kalokohan, joke lang. So ang dami ko natutunan talaga, katulad ng tamang paglilinis at yung magandang klase ng paglilinis. So yan ang mga natutunan ko sa aking pagtatrabaho. At yung pag-iingat, baka matanggal yung mga kung ano-ano diyan. Tipo ako, 6 na taon po sa car wash. Experience ko po sa pagka-car wash ay matagal na panahon. At doon na po ako halos natira at doon na po ako halos natulog sa pagka-car wash. So pagkagising ko sa umaga, car wash. Bago ako matulog, car wash na naman. Pagising ko sa umaga, car wash uli. Wala nang kain-kain, puro car wash lang. At sasabihin ko po sa inyo, hindi po basta-basta ang pagka-car wash. So dito mo po nararanasan ng iba't ibang emosyon. So maaari ka malungkot, maaari ka maging masaya. Bilang katulad ko na dumaan sa pagiging car wash boy, so nagiging masaya ako kapag yung aking customer ay satisfied sa aking trabaho. Lalo na kapag pinupuri niya yung aking trabaho, kung malinis at pulido yung aking pagtatrabaho. So natutuwa naman ako at nagiging masaya naman ako. And sa bukod daw, nagbibigay pa sila ng tip at lalo pang dagdag kasayahan sa akin. So sa bagay nakakatulong po sa akin pang dagdag kain at dagdag kita na rin. So paalala ko sa mga ibang katulad ko na gustong pumasok sa pagiging car wash, huwag nyo ikahiya ang magiging car wash boy. So pagiging car wash boy ay marangal na trabaho at maganda ang kitaan dito, hindi lang basta-basta yung kitaan dito at maganda rin talaga yung kita mo. So sa dati na nagtatrabaho po ako dito sa pagiging car wash boy, kumikita ako halos ng 15,000, tapos bukod pa yung aking kinikita sa mga tip ng mga customer ko. Alam mo, kung isa ka sa nagbabalak na magiging pasukin na magiging car wash boy, ito lang may papayo ko sa iyo. Unang-una sa lahat, kailangan mo maging mabait at kailangan mo maging masipag, kailangan mo maging sunurin at kailangan mo maging tapat. So maging tapat ka dapat kapag naghuwawa ka ng sasakyan, pumasok ka sa pagiging car wash boy, kailangan yung tiwala. Huwag mong sisirain dahil yung tiwala na yan ang magpatatatag sa iyo sa trabaho. At kailangan mo talaga maging masipag sa lahat at maging tapat. Okay? At bukod doon, tuwing hahawak ka ng sasakyan, so dapat mo itong pag-ingatan dahil yung may-ari, hindi porket may sasakyan sila ay mayaman sila. Alam mo yung iba nakabili ng sasakyan dahil sa pagpupursige nila at pag-iipon at sa pagtsatsaga kung bakit sila nakabili ng sasakyan. Kaya kung meron sila sasakyan at ikaw yung nakapaghawak at nakapag-carwash nyo, dapat mong pag-ingatan. So dapat ingatan mo na magasgasan or masira kung ano mang parte dyan. Kailangan tayo maging responsable sa lahat ng bagay, maging sa trabaho natin, maging sa pakikisama sa ibang tao, sa customer, sa amo natin. So kailangan po nating habaan ang ating pasensya. Madalas po tayong dahil sa pagod tayo ay naiinis. So kailangan po nating maunawaan, kailangan po nating magbabang loob para sa ating trabaho at para sa ating kinabukasan. Kung naman talaga sabihin sa inyo kung paano ang tamang pagkakarwash, so basahin nyo muna nga yung buong body at tapos sabunin. At kapag sinabon nyo naman, dahan-dahan nyo naman ang inyong pagkukuskus. Baka naman magsatanggalan yung mga padikit-dikit din sa mga gilid-gilid, sa mga ilalim ay baka magtanggalan, lalo na mga ibang motor na madaming accessories. Ay baka naman ikay mataga o kaya man mapunggal yung mga accessories diya, mahulog yung ilaw. Meron pa namang mga sasakyan na ang ilaw ay halos nalalaglag na at may yung mga manubela ay nahuhulog. Ay di lalo na yung mga tambutso ay baka maglaglagan. So dapat dahan-dahanin mo yung pagkukuskus. Kaya doble ingat talaga sa paglilinis ng mga sasakyan, lalo't may mga customer tayo na sensitive. So ayan, babanlawan ko na nga kasi kanina pa akong kwento dito sa inyo, ang dami-dami kong sinasabi sa inyo. So ito na, binabanlawan ko na para naman ay tayo matapos na. At kapag ikaw ngayon magbubukas nitong pangpasirit na eri sa ating pangbabanlaw, iyong iingatan naman ang iyong kamay, baka naman iyong kamay ibasang-basa, tapos bubuksan mo yung switch sa may kuryente, baka naman ikaw ay madouble dead diyan. So dapat mag-iingat ka, laging tuyo dapat ang iyong kamay bago mo buksan ang switch. Tapos ito, banlawan natin ang basahan. Dapat malinis yung basahan bago mo ito uli gamitin. Para sa mga sensitive na mga tao diyan, na mga customer, sasabihin naman malinis yung basahan. So wala silang masisilip sa iyo na pwedeng isisi sa iyo kapag nagasgasan yung sasakyan nila. Kasi meron dito karamihan kapag nalinisan na yung sasakyan, nakikita na yung mga gasgas, ibibintang na sa iyo. Dahil nakita nga na yung basahan hindi nakitang nilabhan, kaya ikaw na pagbibintangan. Joke lang, pero totoo, minsan may mga customer talaga po na gano'n ang ugali.
na minsan po hindi mo maialis natin, na minsan ibibintang po saan maglilinis yung gasgas ng kanilang sasakyan kasi sobrang kapal na ng putik ng ilang buwan, ilang taon na hindi nililinis, tapos pagkatapos malinis isa ibibintang ang mga nakikitang gasgas. So wala tayong magawa, tayo na lang may maglilinis laang. Sana wag niyo po akong ibasya, yun po base lang po sa aking karanasan. Meron po talagang tao, hindi naman po natin nilalahat, pero meron po talaga. So base lang sa experience ko, sinasabi ko lang po yung aking mga karanasan sa loob ng 6 na taon na aking pagkakarwash. So katulad ng sinabi po ko sa inyo kanina, lagi lang po kayong manatiling kalmado at lagi lang po kayo magpasensya, magpakumbaba kayo palagi sa customer man, sa amo nyo o sa ibang tao. So palagi yan dapat yung ginagawa para mas maiwasan natin ang mga mas malalang problema. Mas maigi na lang tayo na magpakumbaba dahil dito tayo nakakaintindi, so dapat tayo na lang umunawa. Grabe, naubusan ako na i-voice over dito, ang haba-haba na itong aking video, loob at ito 11 minutes ba, 6 minutes. So tatapusin ko na ito maya maya. So ito lang ang binabalawan ko lang ng ayos. Yan, tinan nyo naman, ang tagal-tagal ko magbanlaw, kanina pa dami-dami ko na sinasabi, hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang aking pagbabanlaw. Sana meron kayong natutunan sa aking mga pinagsasabi, dahil itong aking mga pinagsasabi, ito'y base lamang sa aking karanasan. Nung ako'y dati nagtatrabaho sa pagkakarwash, marami talaga akong ginawang pag-a-adjust. So pagpasok nyo pa lang sa trabaho, dapat mag-a-adjust ka na at marunong ka na mag-adjust sa magiging mga katrabaho mo na paiba-ibang mga tao. Sari-sari mga taong ipapakasamahan yung katrabaho, amo mong, customer mo. So ayan, tapos na. Kita nyo na yung resulta, di ba? Linis pa lang yung ginagawa natin, pero ganyan nakaganda, di lalo pa kung lagyan natin wax at ganyan lang ka-easy maglinis.